Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang Wednesday edition ng inyong biyaheng Kapitolyo. Kasama ang mga kapasada nyo ngayong araw, Vincent Altar and Ornald Tabares Jr. Magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Ayan, araw na naman po ng Miyerkules, October 18, 2023. Ibig sabihin po niyan, isang panibagong araw na naman po ng pagpasada ng mga napapanahong paksa at pagbabalita, gayon din ng masasayang kwentuhan. At bahaginan ngayong Wednesday edition ng opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong biyaheng Kapitolyo, Year 7. Ayan, magandang umaga kasamang Ornald. Ayun, bukas ay, ano sisimulan bukas? Yung official 10 days na kampanyahan para sa barangay and sangguniang kabataan na elections. Ayan, at matapos ang nakailang taon na ang mga postponement, mukhang tuloy na ito. Ano? Oo, eto na talaga yun, sir. At syempre, good morning muna po sa ating mga kababayan. And of course, yun nga nabanggit natin, sir, yung ating start ng official campaign na 10 araw bago sumapit ang ika-30 sa buwan ng Oktubre na tayo'y mag-e-exercise ng ating karapatan bilang mamamayang Pilipino na makaboto. And ayun, parang dapat siyasatin natin at kilalanin yung ilan sa mga tumatakbo sa ating mga barabarangay. And of course, ako, sir, maibahagi ko lang, ang hinahanap ko kasi sa mga uupo at maglilingkod sa ating mga barangay. Sabi nga po nung isa sa mga idol kong public figure ay dapat transparent. Ay dapat may resibo. Oo. Ayan. And of course, wag na po tayong magpakalayo-layo pa. Lagi nga pong sabi ni Governor Dodo Mandanas, sabi ni ay dapat lingkod na makatao, makakalikasan, makabansa, at makadiyos. Ayan. Oo. Pero syempre, napapakinggan at kasama nyo pa rin po ang mga boses na maghahatid sa inyo ng walang patid na good vibes mula po sa handsome duo ng inyong biyaheng Kapitolyo, of course, with Sir Vincent Altar and Ornald Tabares Jr. Ayan, syempre malilimutan ka naman natin ng ating mga kababayan na nasa kanilang mga sasakyan, mga papribado man o mapapampubliko, at yung mga nakikinig sa kanilang mga tahanan sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Ayan, at magandang umaga rin sa ating bisita na nagkakape ngayon, si Sir June Magnaye. Parang sumenyas nga ho, parang handsome trio pala tayo ngayong Wednesday morning. Good morning, Boss June. Ayan. At syempre, pagbati rin sabihin po. Sabihin may damihan ng kape para kabahan naman. Masyadong mataas ang confidence. And of course, narito rin si Direk Eds Sabarte. Handsome, quartet na. Oo. Butit naalala ko yung tamang term. Oo. Ayan, at ano pa ga? Ikaw pa. At syempre po, good morning din po sa ating mga kababayang nakasubaybay sa atin sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Ayan, share naman at heart para mas marami ang kasama natin sa ating pagbiyahe ngayong Wednesday morning. Ayan, so sa ating walang kapagod-pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, magandang umaga po, sir, at sa ating kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Willie Racelis. Good morning po. At sa atin pong Chief of Staff at Provincial Information Officer, ang napakasipag nating si Tita Abel, Ma'am Maria Isabel Behasa. Good morning, ma'am. At syempre po sa lahat ng bumubuo ng ating sangguniang panlalawigan, sa pangunguna po ng ating Good Vice Governor Mark Leviste, 10 ng ating mga respetado at hinahanga ang mga bukal. Good morning po. Ayan, wala pong bibitaw sa ating programa ngayong umaga dahil sa ating pong pagpasada
ngayong araw at atin pong iisa-isahin yung mga kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo. Gayon din po yung mga programa at proyekto na pinangunahan at niluhan ng ating mahal na gobernador nitong mga nagdaang araw. Ayan, at hindi lang po iyan, sir, dahil kasama rin po sa ruta natin ngayong Wednesday morning ang ating pagpasada sa mga anunsyo at paparating na aktibidad ng pamahalaang panlalawigan para po sa mga natitirang araw ng linggong ito. Ayan. At sabi nga ni Good Vice, but wait, there's more. Dahil ibabahagi rin po natin sa ating mga taga-subaybay itong isang lungsod sa lalawigan ng Batangas na tinagurian po na Cradle of Noble Heroes. Ang lahat po ng iyan, ating antabayanan sa pinakabagong episode ng Sinsay Dines sa Batangas. Ayan, at syempre, gaya nga na laging sinasabi ng ating Governor Dodo Mandanas, hindi ikaw maiiwan. Kaya naman, sakay na po at samahan kami sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan at mga pagbabalita. Dito lang po iyan sa programa ng Bawat Batanggenyo, Ang official radio program ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, ang oras po ay 9:40 na ng umaga sa buong Kapuluan. Bago po tayo tuluyang umarangkada at mapalayo sa ating biyahe, tayo po muna ay magpasalamat. Tayo po ay manalangin sa ating dakilang lumikha sa panibagong edisyon ng Gabay at Patnubay. Mahirap maalis sa tao ang kalungkutan, kung kaya't siya ay nangangailangan ng kaagapay. Ang katapat ng pagtangis ay pagdamay. Gayon rin ang pag-asa sa anumang pagkabigo. Datapwat higit ring nakikilala ng tao ang kanyang sarili sa kanyang pag-iisa. Ang tao ay dapat na matuto mula sa kanyang mga pagkakadapa. Nababati din natin ang kagandahang loob ng tao sa kanyang pagsuko. Dahil ang tao ay nagiging dakila sa kanyang bawat pagpaparaya. Hindi ba't napakahalaga para sa atin ang naging pagtalima ni Jesus sa kagustuhan ng Diyos Ama? Panginoon, oras na ng katuparan ng gagawin mong pagliligtas. Maibabalik na muli ang nasirang ugnayan ng tao at ng Diyos. Ngunit malaki ang kabayaran nito, at yon ay ang pag-aalay mo ng iyong buhay. Nakakatakot ito at nakakapanghina ng damdamin. Subalit ang iyong tugon ay matibay na, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo ang masusunod. Isang tugon na nagpapatunay ng iyong tiwala sa iyong Ama. Maraming suliranin at masalimuot na pagsubok ang dumarating sa aming buhay. Maraming bagay na nangyari na hindi namin matanggap-tanggap. Subalit dahil sa liwanag ng iyong mabuting halimbawa, ay uunawain na namin ng mga ito at tatalima rin kami sa kalooban ng Diyos. Ama, mayroon po kaming mga pangsariling nais gawin, ngunit bago ang lahat, amin itong huhusgahan kung ito ay naayon rin sa kagustuhan ng Diyos o hindi. Amen. Amen. Ayon. Amen? Amen, Sir Amen. Vince. Napakaganda talaga na, syempre, nasisimulan natin ang ating programa at ating umaga sa isang panalangin at hindi makukumpleto ang ating cast ngayong umaga. Kung hindi mababati ang ating mga masusugid na taga-subaybay, pasok, Patroller Cheryl May Halili. Ayan, isang pagbati po ng magandang Wednesday morning kasamang Arnold and syempre Sir Vince. Gayon na rin syempre sa lahat ng mga kasama nating nakatutok sa ating Facebook Live via Batangas PIO. Gayon din po sa ating himpilang 95.9 Radyo Totoo.
Good morning po Tita Ella Kayabat, Tita Nenet Ona, kay Tita Julia Tavares na bumabati ng happy morning sa lahat. Morning, ma. Tita Shirley Balmes, kay Joshua Sayaman, kay Junjun Hara de Chavez, good morning Biyaheng Kapitolyo. Ganon din po kay Ma'am Gina Tabao, kay Tito Roger Aguirre. Yan, good morning po sa inyo. Ayan, at ayun, ano ga? biglang bumatangal na naman na ano ka pinagsasabi mo. Maraming salamat kasamang May. Ang oras po 9:45 ng umaga. Wala po munang maglilipat ng istasyon. Sa atin pong pagbabalik, marami po tayong mga susubaybayan na mga nakahanda Mga sa pagbabalik activity at po program. sa pagbabalik po ng Biyaheng Kapitolyo. Tara na! Sinsay Dine sa Batangas! Mabuhay Maligayang pagdating sa lalawigan ng Batangas. Nakasinsay ka na sa bahay kumintang na mas kilala bilang People's Mansion? ngayong buwan ng Oktubre. Halina't sama-sama nating tuklasin ang mayamang kultura at kasaysayan ng ating lalawigan. Kaya naman parini na at suminsay Dine sa Museo ng Batangas. dahil buwan ng museo at galeriya ngayong Oktubre, formal na muling binuksan sa publiko ang Museo ng Batangas. Sa temang pagdiriwang ng diwang Batanggenyo, sinsay na sa 7 bulwagan sa loob ng museo. Lalo na ang itinatampok nitong mga obra mula sa Bagsik o ang Batanggenyong grupo sa sining at kultura. Ang art exhibit ay bukas sa publiko mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At ito'y matatagpuan lamang sa loob ng bakuran ng ating Kapitolyo. Alaay, parini na at sama-sama nating saksihan ng galing at sining ng makabagong panahon. Taglay ang diwang Batanggenyo para sa matapang, Masipag, matalino, maganda, at magiting na lalawigan ng Batangas. Public Health Advisory, Volcanic Smog Alert. Ipinababatid po sa lahat ng nararanasang tila hamog o hazy mixture o paglabo ng kapaligiran na nasa ating paligid ay tinatawag na volcanic smog. Maging mapagmasid at gawin ng mga kaukulang paghanda patungkol sa binubugang usok ng Bulkang Taal na maaaring makaapekto sa kalusugan lalo tigit sa mga may kasalukuyang karamdaman gaya ng hika, sakit sa puso o sakit sa baga lalo tigit sa mga may edad, mga sanggol o bata at mga buntis. Ang volcanic smog ay isang mapanganib na kombinasyon ng sulfur dioxide gas at iba pang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Maliit na particulate matter na resulta ng aktibidad ng bulkan. Maaari itong magdulot ng problema sa paghinga at iba pang sakit sa kalusugan, lalo na sa mga mayroong mga existing na kondisyon sa baga. Narito ang ilang hakbang para pangalagaan ang inyong kalusugan. I-limit ang mga outdoor na aktibidad upang mabawasan ang pagka-expose sa volcanic smog. Magsuot ng face mask, lalo na kapag lumalabas ng bahay, upang mabawasan ang paghinga ng makakasamang particulate matter. Ihanda ang mga maintenance na gamot at mga pangunang lunas. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana upang maiwasan ang pagpasok ng volcanic smog sa inyong tahanan. Siguraduhin ding gumagana ang exhaust fan. Danasan ang pag-inom ng tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga. Magpatingin o tumawag agad sa doktor o sa barangay health unit kapag makakaranas ng matinding epekto. Subaybayan ang mga update mula sa lokal na mga otoridad para sa pinakabagong impormasyon at tagubilin ukol sa kaligtasan. Ang inyong kaligtasan ay mahalaga sa amin. Mangyaring ibahagi ang babalang ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Magtulungan tayo upang manatiling ligtas. Isa pong paalala mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ayan, nagbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Ang oras po, 9:50 na ng umaga. Ayan, nito pong araw ng Lunes, 11.6 million pesos ang naipamahagi ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pangangasiwa ng Provincial Social Welfare and Development Office para sa ating mga kababayan sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS dito sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. Ito po ay yung social welfare services ng DSWD na nagbibigay ng tulong medikal, pampalibing, transportasyon,
edukasyon, pagkain at iba pang support services o pangangailangan ng isang tao o pamilya sa ating lalawigan. Yes, sir. Opo. At for the record, sir, ito po nga na ipamahagi na 11.6 million ay parang pinakasuma total o yung pinagsama-sama po mula sa pondo ng ating lalawigan sa PSWDO. Gayon din, sir, yung mga bigay mula po sa tulong ng tanggapan ni na Senator Bong Revilla Jr. At of course ni Senator Amy Marcos. And magkasama nga po itong pinangunahan ng ating Gobernador Hermelando Mandanas at dumating rin po mismo si Senator Amy Marcos upang personal na mamahagi ng tulong pinansyal sa ating mga kababayan. At kaugnay nga po niyan, atin pong pakinggan ang naging mensahe ni #IMeSolusyon, Senator Amy Marcos. Magandang buhay. Muli, nabati ang ating ama ng ating lalawigan. At ngayon ay kasama natin ang tunay na nagmamalasakit, naglilingkod at nagbibigay ng solusyon sa ating talagang mga hinaharap, binabalikat na pangangailangan. Kaya't naririto siya upang ipakita ang tunay niyang damdamin na tunay na makatao. At siya ay ating Senadora Amy Romualdez Marcos. Palakpakan naman natin si Senadora. Maraming salamat sa ating minamahal na gobernador, punong lalawigan, Dodo Mandanas. Eto nga, at pabalik-balik po ako dito. Nung nakaraan, kailan ba ako napunta rito? Tuwan-tuwa po ako makapiling kayong lahat. Alam ko, maaangas at siga yung Batanggenyo. Itsurang maraming usok yung bulkan, sugod pa rin. Sugod pa rin. Kaya sa totoo lang, yung iba rito, taga-Balayan, andun ako nung Abril para mamigay ng AIC sa bayan ninyo. Meron rin iba rito, taga-Bawan. Nandito rin ako nung Mayo para mamigay ng AIC at konting ayuda at sa Kalaka para sa ating mga nangangailangan. Sabi ko, puspusan natin tulungan at bigyan ng pagkakataon ng mga taga Batangas pagkat ito ang sinasabing pinakamalaking rehiyon sa buong Pilipinas, Region 4A. At sa buo naman ng Region 4A, ang Batangas ang sinasabing fastest growing province, pinakamabilis na umunlad, lumaki, at lumaganap. Kaya't eto, andito rin ang ating mga dialysis patients. Paano naman ma-afford ang dialysis? Kaya mamimigay po tayo ng konting tulong. At para sa ating solo parents, senior citizen, PWD, nasa likod kami ninyo. So, suporta kami sa lahat. So sa araw nito, meron akong dala na 6 na milyong piso na ayuda para sa inyong lahat. At pagdamutan na lamang natin. Ang alam ko, ang DSWD may listahan na higit 400. Ang iba dyan tatanggapin 5,000 dahil may dialysis, medical treatment o burial assistance. Yung iba naman, kung gamot naman ang kinakailangan at marginal fisherman or farmer, nasa 3,000 piso ang tatanggapin. Sana maibsan kahit paano ang hirap ng buhay sa ganitong pamamaraan. Ayan, at narinig nga po natin ang mensahe ng ating Senator Amy Marcos noong Lunes nitong dito sa Kapitolyo. Samantala, isinagawa ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna at supervisyon ng Provincial Assistance for Community Development Office o PACD at ng Provincial Anti-Drug Abuse Council ang 5 araw na training. Isinasagawa pa lang to ongoing. Ang 5 araw na training on the screening, assessment of drug dependence for the provisional accreditation of physicians sa Dalubasaan Building, Provincial Sports Complex, Bolbok, Lungsod ng Batangas. 11 municipal health at medical officers ang dumalo mula sa Batangas, Batangas City, Tanawan City, Malvar, Alitagtag, Lemery, Mabini, Lian, Ibaan, San Nicolas, San Luis at Mataas na Kahoy.
Ang pagsasanay na itinakda mula ika-16 hanggang 20 ng Oktubre ay tatalakay sa mga magkakaugnay na mga polisiya sa drug abuse treatment and rehabilitation, kung saan kasama ang mga paksa ukol sa pag-unawa sa drug dependence, ganun din ang mga termino na sumasaklaw sa kalusugan ng kaisipan at katawan ng mga drug dependents sa lalawigan. Bahagi ng programa ang pagsasanay sa mga municipal health officers sa tamang pagsasagawa ng comorbidity assessment, basic motivational interviewing, court report writing and appearance, and transcript. Ang mga itinakdang skill set sa mga pagsasanay na ito ay naasahang makakatulong sa mga health professionals na maisagawa ang mga kinaukulang aksyon ng lalawigan upang matutukan ang mga issue ng adiksyon sa droga, partikular sa mga kabataan. Nanguna sa nasabing pagsasanay ang mga medical professionals on drug abuse ng Department of Health, Batangas Provincial Health Office at mga kasaping accredited drug dependency examination practitioners. At sa pagpapatuloy naman po ng ating Farmers and Fisher Folks Week celebration, magkasabay na isinagawa ang consultative meeting ng Calabarzon Cacao Industry Association at Samahan ng Industriya ng Paggugulayan o SIPAG kahapon, October 17 po, 2023 sa Office of the Provincial Agriculturist Compound dito po sa May Bulbok, Batangas City. At ang nasabing pagpupulong po ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon na naglalayong mas mapaunlad ang industriya ng kakao at paggugulay sa rehiyon. Kasamang dumalo sa talakayan sina Provincial Agriculturist Dr. Rodrigo A. Bautista, Mataas na Kahoy Vice Mayor J. Manalo Ilagan at Regional High Value Crops Development Focal Person Engineer Redeliza A. Gruezo. Samantala, formal na pong inilunsad sa ating lalawigan ang Batangas Sea Salt Production Project. Sa layuning makatulong sa produksyon ng asin sa bansa, formal nang inilunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng tanggapan ng Panlalawigang Agrikultor ang Batangas Sea Salt Production Project noon pong Lunes, ika-6 ng Oktubre 2023 sa PAFE Center o Pag-Demo Farm, Bulbok, Batangas City. Ang nasabing proyekto ay maiisa katuparan, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Office 4A at Pamahalaang Bayan ng San Juan. Batay sa datos na ibinahagi ni Ginang Hermie Ramirez, Regional Focal Person ng Development of Salt Industry Project, pumalo lamang sa 7% ang lokal na produksyon ng asin noong taong 2021 at ang natitirang 93% ay pawang inangkat. Ang matinding pagbagsak ng bahagdan ang nagtulak upang ilunsad ang DSIP sa iba't ibang rehiyon sa bansa noong 2022. Sa taong ito, kabilang ang rehiyon ng Calabarzon sa mga magsasagawa ng technology demonstration ng solar sea salt production gamit ang high-density polyethylene platform, kung saan makakapagawa ng asin sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na araw. Ayan, piling benepisyaryo ng proyekto sa lalawigan ng Batangas ang Barangay Imelda sa bayan ng San Juan, kung saan may lupain na pagmamayari ang Pamahalaang Panlalawigan at akma na gamitin ang sun-drying method na paggawa ng asin. Nagpaabot naman ng pasasalamat sa Ginoong Danilo Babayra, Vice Chairperson ng Barangay Fisheries and Aquatic Resources Management Council ng Barangay Imelda, San Juan, sa pagbubukas ng proyektong ito na inaasahang magkakaloob ng ikabubuhay sa mga naninirahan sa nasabing lugar, partikular ang mga mangingisda na patuloy na humihina ang kinikita. Gayon din, nagpahayag ng 100% pagsuporta si San Juan Municipal Agriculturist Felix Leopango na lubos na nagagalak sa naging inisyatibo ng lalawigan na gawin ang proyekto sa kanilang bayan. Ayon kay Provincial Agriculturist Dr. Rod Bautista, ito ay patunay ng patuloy at mas marami pang proyekto na nakatuon sa agrikultura. Ibinahagi niya ang pagnanais ng gobernador, ni Governor Hermelando Mandanas, na higit na matulungan ang mga nakatira sa dalampasigan dahil ang malaking parte ng lalawigan ay napapalibutan ng mga karagatan.
Pero ito na sir, sa kasalukuyan po ay nagpapatuloy ang konstruksyon ng mga HDPE platform at nakapamahagi na rin pala ang BIFAR 4A ng packaging at mga processing inputs. Ayan. At ang paglulunsad po ay bahagi ng 5 araw na serya ng mga aktibidad bilang paggunita sa Farmers and Fisher Folks Week na nagsimula nga po nitong October 16 at magtatapos sa October 20, 2023. Ito po ay dinaluhan na rin ni Provincial Planning and Development Office Assistant Department Head na si Sir Medel Salazar na naging kinatawan po ng ating Provincial Administrator Wilfredo Racelis na siya rin namang tumatayong pinuno ng nasabing tanggapan. Samantala, para naman po sa naging kaganapan, mga proyekto at aktibidad na pinangungunahan at dinaluhan ng ating Governor Hermelando Mandanas, pakinggan po natin mula sa ulat at pagbabahagi ni Froilan Salcedo Jr. Sa nakaraang linggo ng makadiyos, makatao at makakalikasang paglilingkod. Araw ng Lunes, ika-9 ng Oktubre, inumpisahan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang panibagong linggo ng paglilingkod sa pagbibigay pugay sa bandila ng Pilipinas na pinangunahan ng Provincial Engineers Office. Sa nasabing programa, personal na iginawad ni Governor Hermelando Mandanas kasama ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan at iba pang opisyal ang sertipiko ng rekognisyon sa ilang individual, kabilang ang ilang kawani ng pamahalaang panlalawigan. Bukod dito, pinangunahan din ni Governor Mandanas ang formal na pagbibigay pagkilala, katuwang ang Provincial Assistance for Community Development Office sa mga nanalo sa nagdaang Governor's Cup Interdepartment Sports Festival 2023. Pagkatapos ng flag raising ceremony, nakiisa naman si Governor Mandanas kasama sina Vice Governor Mark Leviste, anak kalusugan party list Congressman Ray Florence Reyes, Provincial Administrator Wilfredo Racelis at ilang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan sa pagbubukas ng Diwang Batanggenyo Exhibit sa Museo ng Batangas sa People's Mansion sa Kapitolyo. Kaugnay ang pagbubukas ng exhibit na pinangasiwaan ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office sa pagdiriwang ng National Museums and Galleries Month ngayong buwan ng Oktubre. Katuwang ng pitikaw sa halos isang buwan na exhibit, ang Batanggenyong Grupo sa Sining at Kultura o BAGSIK, dumalo rin sa nasabing eksibisyon si Sultan Coyogan Benaning Bansaw ng Royal Houses of Sultanate of Batangas. Araw ng Martes, ika-10 ng Oktubre, nagtungo naman si Governor Mandanas sa Pampanga upang dumalo sa ginanap na third quarter meeting ng Luzon Regional Development Committee o RTCOM. Si Governor Mandanas bilang co-chair ng nasabing komunitiba ay aktibong naging katuwang ni Luzon RTCOM Chairperson at Isabela Governor Rodolfo Albano III sa isinagawang pagpupulong. Kabilang sa mga agenda o pinagtalakayan ay ang patungkol sa port development at interconnectivity sa kahabaan ng Strong Republic Nautical Highway Corridors, pagbibigay prioridad sa geographical isolated disadvantaged areas pagdating sa paglalaan o pagdeploy ng human resources kaugnay sa mga serbisyong pangkalusugan, estado ng mga watershed sa Luzon at mga iminungkahing hakbang upang matugunan ang tumataas na presyo ng fertilizers. Nakasama naman ni Governor Mandanas sa third quarter meeting ang ilang mga RDC officials mula sa iba't ibang rehiyon sa Luzon at mga kinatawan mula sa MMTA, NEDA, Bases Conversion and Development Authority, Clark Development Corporation at Clark International Airport Corporation. Araw ng Miyerkules, ika-11 ng Oktubre, muling tumulak si Governor Hermelando Mandanas sa Cebu City para paunlakan ang imbitasyon ng maging panauhing tagapagsalita sa pagsisimula ng 30th National Convention ng Philippine Trial Judges League Incorporated. Naging pagkakataon din ang pagdalo ni Governor Mandanas sa naturang pagtitipon upang personal na makausap si Cebu Governor Gwendolyn Garcia, kung saan formal na iniabot ni Governor Mandanas ang liham para sa pagnanais niya na magkaroon ng sisterhood ties ang dalawang lalawigan. Ang sisterhood agreement ay inaasahang magbibigay daan sa dalawang lokal na pamahalaan
upang makabuo ng mas maganda at matibay na ugnayan. Nakasama ni Governor Mandanas sa nasabing convention si Provincial Public Order and Safety Department Head Attorney Genaro Cabral. Araw ng Huwebes, 12 ng Oktubre. Matapos ang naging pagtungo ni Governor Mandanas sa Cebu City, agara naman siyang bumalik sa Kapitolyo para pangunahan ang serye ng mga aktibidad ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Una niyang tinungo ang nagpapatuloy na pagbibigay ng educational assistance at scholarship grant sa mga scholar ng lalawigan ng Batangas para sa second semester ng academic year 2022 to 2023 sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. 2,701 ng mga mag-aaral ang nabigyan ng nasabing tulong pang-edukasyon na umabot sa 10 milyon na kabuuang halaga. Kasabay nito, personal niya ring iginawad ang rekognisyon ng pamahalaang panlalawigan sa 36 na mga scholars na pawang mga nagsipagtapos ng may academic achievement o Latin honor. Gayun din ang pagbibigay pagkilala sa ilang mga estudyanteng Batanggenyo na nag-uwi ng karangalan pang-akademiko sa iba't ibang kompetisyon. Sa araw din yun, sumunod namang pinangunahang aktibidad ni Governor Mandanas ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga dating rebelde. 63 na mga former rebels o nagbabagong buhay na rebelde mula sa iba't ibang munisipalidad sa lalawigan ng Batangas ang tumanggap ng tigli 5,000 grant mula sa Department of Social Welfare and Development. May kabuuang 315,000 na financial assistance ang naipagkaloob sa pagtatapos ng programa. Ito ay naisakatuparan sang-ayon sa implementasyon ng mga proyektong nakapaloob sa Executive Order No. 70 na may mandatong makalikha ng mga inisyatibo upang wakasan ang pag-aalsa ng mga makakaliwang rebelde o komunistang grupo at magkaroon ng isang inklusibo at payapang mga komunidad. Ang naturang aktibidad na ginanap sa Session Hall ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas ay pinangasiwaan ng DSWD Field Office 4A sa pangunguna ni Assistant Regional Director for Administration Alkent Bacolod, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office na pinamumunuan ni PSWDO Head Florita Lachica. Nakasama rin ni Governor Mandanas sa isinagawang pamamahagi ng financial assistance ang ilang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Araw ng Biyernes, 13 ng Oktubre, naimbitahan naman si Governor Mandanas upang maging isa sa mga panauhing tagapagsalita sa ginanap na Information Technology and Business Process Association of the Philippines Infrastructure Series sa Lima Park Hotel, Lipa, Malvar, Batangas. Bilang tumatayong Calabarzon Regional Development Council Chairperson, ibinahagi niya sa mga dumalo ang kanyang bisyon o pananaw at kasalukuyang ginagawang hakbang para masuportahan ang Information Technology Business Process Management Industry sa rehiyon, partikular sa lalawigan ng Batangas. Sumentro ang presentasyon ng gobernador sa paksang infrastructure updates and incentives in doing business in Batangas, kung saan iprinisenta niya ang development program ng pamahalaan at assets ng probinsya upang makahikayat ng mga mamumuhunan. Naitampok din ni Governor Mandanas ang signipikong potensyal na mayroon ang Batangas para sa industriya ng IT-BPM. Ang nasabing in-person forum ay magkatuwang na inorganisa ng IBPAP at Lima Estate. Araw ng Sabado, 14 ng Oktubre. Personal namang dumalo si Governor Mandanas sa isinagawang blessing and opening ceremony ng isang kilalang fast food chain sa bayan ng Taal. Dito ay nakiisa ang gobernador sa nasabing pagtitipon na aniya ay isang magandang hakbang para sa patuloy na pagpapaunlad ng naturang bayan at paglikha ng bagong oportunidad at trabaho para sa mga mamamayan ng Taal. Bukod sa maraming mga aktibidad at pagpupulong na personal na dinadaluhan ng gobernador, tinitiyak din ito na mabibigyan ng pagkakataon na makadaupang palad ng mga bisitang nagtutungo sa kanyang tanggapan. Malugod niyang tinatanggap at kinakausap sa kaniyang tanggapan ang mga individual at grupo na nagpapaabot ng kani-kanilang mga pakay at pangangailangan. At ito ang mga naging aktibidad ni Governor Mandanas nitong nakaraang linggo sa patuloy na paghahatid ng magiting na serbisyo publiko para sa bawat Pilipinong Batanggenyo.
Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Ayan po, para naman sa mga anunsyo at paparating na aktibidad ng Kapitolyo para sa natitirang araw ng linggong ito mula po sa Provincial Health Office, nagsimula po noong October 16, Lunes, matatapos po sa Biyernes, October 20, meron po silang TB active case finding and free chest x-ray. Ngayong pong araw ay ginaganap ito sa San Nicolas at Tanawan City. Bukas naman po ay sa bayan ng Alitagtag at sa Biyernes po, October 20 ay sa Lipa City. Mula po kahapon, October 17 hanggang sa Biyernes, October 20, ay gaganapin po ang Field Health Services Information System Monitoring with CHD. Ngayong pong araw ay ginaganap ito sa Nasugbu, Tuwi at sa Agoncillo. Bukas naman po sa City of Santo Tomas, Malbar and Balete. At sa Biyernes po, October 20 ay sa Tingloy at Bawan. October 17 and 18 naman po, kahapon po yan at ngayon ay meron pong Child Survival Monitoring and Mentoring sa bayan po ng Balayan, Calatagan at Tuwi. Ganon din po, meron po silang Bright Smile, Bright Future Project, Oral Examination and Distribution of Toothbrush and Toothpaste. Ngayong pong araw ay ginaganapi yan sa bayan ng Kalaka at sa Biyernes po ay gaganapin sa Batangas City Coliseum. October 17 to 20 naman po, meron po silang Access TB Project Monitoring of Satellite Treatment Centers, Rapid TB Diagnostic Laboratory and Home Visit of DRTB Patient Interrupted Treatment. Ngayong pong araw ay ginaganap sa Mataas na Kahoy at sa Cuenca. Bukas po gaganapin niyan sa Talisay at sa Malbar at sa Biyernes po ay sa Bayan ng Taal. October 19, 2023, magkakaroon po sila ng Kilatis-Kutis activity sa bayan po ng Nasugbu. Gayon din po, bukas po, October 19 hanggang sa Biyernes po, meron po silang dental mission. Bukas po ay sa Barangay Bayanan sa San Pascual, Batangas. Sa Biyernes naman po ay gaganapin ito sa Lemery. October 20, 2023 pa din po, World Rabies Day at Regina Armandanas Memorial Dream Zone. Ganon din po, kasabay po nito October 20, magkakaroon po sila ng konsulta and dental mission sa bayan po ng Lemery.
Mula naman po sa Office of the Provincial Agriculturist, nagsimula po noong Lunes, October 16 at matatapos po sa Biyernes, October 20, 2023, Farmers and Fisher Folks Week Celebration at OPAG Demonstration Farm Area. Ngayon pong araw ay ginaganap nila ang consultative meeting for the hosting of National Mango Congress 2024. Bukas naman po ay ang Coffee Day Celebration at sa Biyernes po, October 20, Farmers and Fisher Folks Day culminating activity. Parang ang sarap sumama dun sa mga activities na yan. Mango Congress, Coffee Day Celebration. Ayan. Bagay na bagay po dyan ang ating kasamang si Vincent Roy. Ayan. Yeah. Good morning. Mula naman po sa Provincial Planning and Development Office, bukas po October 19, meron po silang Local Project Monitoring Committee Documentation Workshop sa bayan po ng Tanawan. At mula po sa Provincial Assistance for Community Development, mula po nung Lunes, October 16 at hanggang sa Biyernes po, October 20, 2023, ay gaganapin po ang training on the screening and assessment of drug dependent for provincial accreditation of physician at Dalubhasaan Building. Ganon din po, kasabay po niyan ay ginaganap po nila ang kanilang job fair sa bayan po ng Mabini. Ayan po ay matatapos sa Biyernes, October 20, 2023. Mula naman po sa Provincial Government Environment and Natural Resource Office, simula po ngayon, October 18 to 20, meron po silang monitoring inspection of establishments regarding issuance of environmental clearance sa bayan po yan ng Rosario at Padre Garcia. Ganoon din po ngayong araw, ginaganap po ang water quality monitoring sa bayan po ng Ibaan, tributary to Kalumpang River sa Ibaan po. Bukas po, October 19, water quality monitoring po sa bayan ng Kalaka. I-monitor po nila ang Kalaka River. Sa Friday po, October 20, 2023, water quality monitoring in San Juan River and in Rosario, tributary to Kalumpang River in San Juan and Rosario po. Mula naman po sa tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office, sa Friday po, October 20, search for exemplary children of Pantawid Pamilyang Pilipino Program and awarding of search for Huwarang Pantamid Pamilya Pilipino at PSWDO Conference Room. Starting po noong October 16, Provincial Social Welfare and Development Office, Collocation Office for National Registration and e-Pill ID issuance po. Mula naman po sa tanggapan ng Provincial Veterinarian Office, sa October 20 po, Biyernes, gaganapin po ang World Rabies Day at Regina Armandanas Memorial Dream Zone. In celebration of the World Rabies Day with a theme of Rabies All for One, One Health for All, the Prophet encourages fur parents to join the Dog Fun Match on October 20, 2023 at the Capitol Compound. Ang highlight po ng event ay meron po silang free anti-rabies vaccination and free deworming. Kaya po dun sa may mga alagang aso dyan, pwede nyo pong dalhin dito yan sa ating Capitol Compound sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. For Fun Match, there will be different categories. Meron pong small breed, large breed, medium breed, puppy na 3 to 6 months, Aspin, and mixed breed. For anti-rabies po, at least 3 months old and above. For inquiries po, you may contact Provincial Veterinary Office at 04374083285 and then 740853. Kulang po yata ang ating number dito. At ating ilalagay na lang sa ating comment section para mahabol din ng ating mga taga-subaybay kung saan nga ba sila pwedeng tumawag. Wala naman nga talagang perfect. Nagkakamay din ng typo. Parang kinulang ng isang numero yun. Liliwanagin natin baka kung saan makatawag yung mga mag-i-inquire. Parang sila na daw ang bahala sa Las DG. Basta sana po yung mga iniimbitahan po na yon sa Biyernes, yung mga alaga niyo pong aso. Dalhin niyo po sila dito sa Kapitolyo para makapagsaya naman yung mga aso. Hindi yung may-ari. Lalo ang dami nating mga kababayang mga fur parents. Ayan, parang exciting talaga.
ang dami-daming mga activities ng pamahalang pandalawigan na si May parang kalahating oras na nagbabasa ng activities. Oo. Ayan, at para sa panibagong edisyon ng walang kapahipahinga itong babaeng ito. Sa panibagong edisyon ng Alam Mo Ga, kasamang May. Yan, syempre Sir Vincent kasamang Ornald para sa panibagong yugto ng ating Alam Nyo Ga. Alam nyo ga na ang unang binhi ng Guapol sa Pilipinas ay sa Talisay, Batangas nagmula? Ang Guapol ay ang malaking bayabas na mistulang apple kung titingnan. Sinasabing sa Talisay nga po unang nagmula ang unang punla ng Guapol sa bansa. Favorite ko yan, auntie. Yun nga sasabihin ko eh. Actually, sir, pinapadayo pa niya sa Maynila si Junjun para makabili para lang makabili. Tas ayun pala naroon nila sa Talisay ng galing. Dito lang pala sa lalawigan. Tas teternohan ninyo nung asin na may sili. The best. Grabe. At syempre, Sir Vincent Donald, meron pa akong isang alam nyo ga. Alam nyo ga na merong lungsod dito sa ating lalawigan na tinagurang Cradle of the Noble Heroes? Kung saan at anong lugar ito? Sama-sama po nating panoorin ang pinakabagong episode ng Sinsay Dines sa Batangas. Tara na! Sinsay Dines sa Batangas! The Cradle of Noble Heroes. Ang nag-iisang Tana Wonderful City. Ang tinaguri ang home of Tanawe Festival. Tara na! Sinsay na! Dine sa lungsod ng Tanawan! Maligayang pagdating sa nag-iisang Tana Wonderful City, kung saan napakarami ng mga lokasyong tunay na ating maipagmamalaki. At ang primera sa itinerary natin sa lungsod ng Tanawan ay ang maghandog ng panalangin sa St. John the Evangelist Parish. Mayroon itong disenyong hango sa impluensya ng Romanesque and Renaissance architecture. Isa rin sa mga sinisinsayan rito ng mga mananampalataya ay ang life-size Station of the Cross na matatagpuan sa palibot-ligid ng simbahan. Speaking of churches, alam nyo ga na up until today ay nananatili pa rin buhay ang ilan sa mga bahagi ng di umano'y unang batong simbahan ng Tanawan at iyan ay ang ruins of Old Tanawan. Bagaman napakatuli ng sibilisasyon at pag-usad ng henerasyon sa panahong ito, patuloy pa rin ang pag-iingat at pangangalaga ng mga Tanawenyos sa natitirang coral stones ng simbahan na nagsisilbing simbolismo at piping saksi sa mga pinagdaanan ng naturang lugar na ito. Sabi nga na nakararami, art is not about what you see, but what you make others see. Kaya naman sa mga kababayan nating art lovers, see it for yourself. Tara na! Sinsay na! Sa Eskinita Art Gallery, Dines sa lungsod ng Tanawan. All the way down south in Tanawan, ay matutuntun mo naman ang isang art gallery sa loob ng farm ancestral home. Pasok for a day trip? Pwede! Lalo na when you need a breath of fresh air outside the metro. Iba't ibang piece and artists ang showcase dito every 6 weeks. At ilan sa mga ito ay likha ng mga resident artists mula sa Tuklas program ng Eskinita. Bukod diyan, this is also a place where coffee meets arts. Kaya naman timusan ang kapeng lokal ng Eskinita. Namnamin ang kombinasyong timpla ng tamis at pait ng kape habang minamasdan ang ganda at relaxing ambience ng kapaligiran. Pero kung relaxing ambience ang pag-uusapan, Good Vice, Vice Governor Mark Leviste, nasaan nga po ba ang team ng Sinsay Dines sa Batangas ngayong araw? Ornald, May, nandini tayo sa malayo at tila tagong bahagi ng lungsod ng Tanawan, ang El Cuartel Restaurant and Bar.
At ika nga ng kanilang signage, La Benvenido al El Cuartel Restaurante y Taberna. Arriba! Arriba! Mapapa-arriba ka sa sarap ng Spanish-Filipino cuisine na mayroon sa El Cuartel. Iba't ibang putahe ang may enjoy mo habang tinatanaw ang halos 360 degrees nitong overlooking view. Siyempre, ang best part, ang chef's favorite na sinigang na belly sa ube at ang ipinagmamalaking tawilis ng tanawan. At kung nais nyo magpahughog pagkatapos ng napakasarap na tanghalian at hapunan, sinsay na dine sa Cafe de Marites dito pa rin sa El Cuartel Restaurant and Bar. Wika nga ni Vice Governor Mark Leviste, hindi lang pang Marites and Tolets, pero pampamilya na, pangbarkada pa. Suwak na suwak sa timplat panlasang Pinoy, ang iba't ibang coffee concoctions ng cafe na ito. Pero ang hindi mo dapat palampasin ay ang Cafe de Marites, lalo na kung ikaw ay avid lover ng cinnamon. Sa sariwang simoy ng hangin at makapigil hiningang siniri pa lamang ng lugar na ito, ay tila baga mawiwili ka na. Isang destinasyong may layuning ilapit ang mga tao sa Diyos sa pamamagitan ng kapaligiran. Sa lawak at ganda ng kinatatayuan ng Splendor Hills, during daytime, napakasarap mag-conduct ng mga group at iba pang recreational activities rito. If you feel like waiting to witness the majestic sunset at sunrise, mayroon silang mga nipa hats na maaari mong rentahan. O kaya naman ay ang magtindig ng sariling tents para makapag-camping. Very picturesque ang lokasyong ito, kaya perfect din ito for your content creations. Dahil dito sa Splendor Hills, everything is splendid. Ilan lamang iyan sa maaari mong sinsayan sa wonderful city of Tanawan. But wait, there's more. Kaya abangan! Dahil sa ikalawang bahagi ng ating pagsinsay sa lungsod ng Tanawan, iba't ibang lokasyong maaaring pagtampisawan naman kung saan matatanawan mo ang kagandahan ng Taal Volcano Island mula sa lungsod ng Tanawan. Kaya naman mag-like, share, at subscribe na para lagi kayong updated sa mga susunod nating pagbiyahe dito lamang sa Sinsay Dine sa Batangas. Ayan, at natunghayan po nga natin at napakinggan ang Sinsay Dine sa Batangas mula sa lungsod ng Tanawan. At ang oras po, alas 10:20, ano to, 7? 27 na Oo, agad. grabe. Kanina nung ako'y pumasok, maaraw. Ito kaya ay magtutuloy-tuloy maghapon. Alamin natin sa ating PDRMO weather forecaster. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, October 18, 2023. Ayon kay Pag-asa, wala po tayong namomonitor na bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At ang siyang nakakaapekto sa atin ay ang northeasterly wind flow o yung hangin nagmumula sa hilagang silangan. Ito po ay nagpapakita na malapit na tayo sa panahong amihan. Ito pong northeasterly wind flow ang siyang nakakaapekto partikular na dito sa bahagi ng Northern Luzon na magdadala ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan. At sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay inaasahan natin ang generally fair weather condition ang mararanasan at hindi pa rin natin inaalis ang tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan. Para naman po sa kabuang lagay ng panahon sa probinsya ng Batangas ay makakaranas tayo ng maaraw papunta sa bahagyang maulap na kalangitan na may tsansa na mahihinang pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa bandang hapon hanggang gabi. Dulot naman po yan ng mga localized thunderstorm.
Sa hilagat silangang parte ng Batangas ay may 55% tsansa ng pag-ulan. Samantalang sa kanlurang parte ay may 25% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 78% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. Si haring araw ay sumikat kaninang 5:47 ng umaga at lulubog mamayang 5:35 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Lentasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat kasamang Raven at yun nga, parang mamaya ay magiging maulan. Oo, mamayang tanghali, yung oras ng pasok ni Manong Jun, patanghali. Oo. Oo. Ako may mic ngayon kaya. Oo. Ayan, nasa huling bahagi na tayo ng ating palatuntunan. Grabe, bilis talaga ng oras. Baka may mga babatiin ka ba kasamang May? Ayan, Sir Vince, pahabol na pagbate. Salamat po sa lahat ng nakatutok at patuloy na nakasubaybay sa atin via Facebook Live, kay Tita Lota Lailo, Linalyn Cruz Ebora, kay Ma'am Nitz Lapa, kay Jansen Silva Olimba, kay Vincent Roy de Chavez, kay Junjun Hara de Chavez, kay Froilan Salcedo Jr., at sa lahat po ng kasamahan natin dyan sa Provincial Information Office. Thank you po. Gayon din po, salamat po sa ating nakasama ngayong araw na to, sa ating technical crew, sa pangunguna po ng ating Director Ed Sabarte, Christian Andal, Joshua Sayaman, Kevin Paulo Medrano, Sir June Magnaye, at syempre po kay Tito Roger Aguirre. Ganon din, sir, pagbati sa aking mama at sa aking papa na katutok at nakasubaybay din. Ganon din sa aking kapatid Rose and Aldrich at sa aking dalawang pamangkin Juan and Sam. At syempre sa aking kabiyak David Halili. Ingat-ingat ka. Ayan, at syempre nanonood din po sa atin ngayon si Ate Nikki Moronaga. Good morning ate. And of course, pagbati po ng happy birthday sa aking tita, si Tita Ayen Jordan. Happy birthday po. Ayan, at isang oras na naman ng pagbiyayang natapos ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, tayo'y Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos, sa lahat ng hamon, tayo'y babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita natin ang ating likas na katangian na lagit-lagi ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magigiting. Ako po si Vincent Altar. Muli, marami pong salamat sa inyong pagsakay sa ating biyahe ngayong araw at dalangin po namin ang isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Ako naman po si Ornel Tabares Jr. At ako naman po ang patroller ng Kapitolyo ngayong araw, ang inyong kahuntahan at kasinsayan tuwing araw ng Miyerkules, Cheryl May Makuha Halili. Kaya naman samahan niyo po ulit kami bukas sa ating pagbiyahe dito lang sa Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!